King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 109. Illusion Fish Array. Ang pagganap ni Zhao Fang ay hindi kapani-paniwala kumpara sa kanyang karaniwang unang resulta ng pagsubok. Maging si Deacon Qiu ay sumulyap kay Zhao Fang. Pumatay ng 5 mekanikal na hayop, 2 puntos. Inihayag ng alagad ang kanyang marka. Kailangan lang ng isa na pumatay ng 4 o higit pa para makakuha ng 2 puntos. May iba pa na nakakuha ng buong marka para sa pagsusulit na ito, ngunit hindi nila nagawang patayin ang mga ito sa isang hit tulad ng ginawa ni Zhao Fang. Nakakatakot na lakas. Ang kapangyarihan ng huling daliri ay maaaring makapinsala sa normal na ika-9 na ranggo. Siniyasat ni Xiao Sun si Zhao Fang. Siya ang may pinakamataas na cultivation sa grupo, ngunit wala siyang tiwala na matalo si Zhao Fang. Nagpatuloy ang ikalawang pagsubok na mechanism path at kahit na mahusay ang pagganap ni Zhao Fang, hindi ito inilagay ni Deacon Qiu at ng iba pang miyembro ng clan dahil nakatuon sila sa unang pagsubok na umabot ng 6 na puntos. Kaya bagaman mahusay si Zhao Fang, nakakuha lang siya ng 2 puntos. Kahit gaano karami ang karanasan niya sa labanan, itatapon pa rin siya sa amin dahil sa kakulangan ng talento. Sinulyapan ni Prinsesa Yon Mengxiang si Zhao Fang, ngunit hindi niya ito isinasa puso. Nadama ni Zhao Fang na ang kanyang pagganap sa ikalawang yugto ay hindi naging sanhi ng atensyon ng clan at kahit na ang ibang mga kabataan ay nag-iisip na siya ay malakas, ang kakulangan ng talento ay nangangahulugan na ang kanyang hinaharap ay hindi magiging mataas. Ngunit ito rin ang gusto ni Zhao Fang, ayaw niyang magtaas ng pansin. Tumanggo si Lord Guanzhen, hindi mahalaga kung gaano kahusay ang pagganap ni Zhao Fang sa ikalawang yugto. Hindi nagtagal, natapos ang pangalawang pagsusulit. Kinakalkula ni Zhao Fang ang kanyang mga marka na umabot sa 4. Susunod ay ang 9 na hanay ng larawan. Pinangunahan ni Deacon Qiu ang grupo ng mga tao sa isang lumang gusali na malapit. Sa panahong ito, ang mga nakatatandang henerasyon na nagdala ng nakababatang henerasyon dito ay lahat ay tinanggihan sa pagpasok. Maging ang mga kabataang kumukuha ng pagsusulit ay kailangang pumasok ng paisa-isa. Mukhang misteryoso ang pagsubok na ito. Bulong ni Zhao Fang sa sarili. Ang mga kabataang kumukuha ng pagsusulit ay pumasok, pagkatapos ay sunod-sunod na lumabas. Karamihan sa mga henyo ay lumabas ng gusali na nakakunot ang kanilang mga kilay at naiirita. Dapat kang manatiling kalmado para sa ikatatlong pagsubok, ngunit nakikita kung gaano kahusay ang iyong kaliwanagan, ang pagsubok na ito ay hindi dapat maging malaking problema. Sabi ni Lord Guanzhen sa mababang tono. Tumanggo si Zhao Fang, mula nang sumanib sa kanya ang misteryosong kaliwang mata, tumaas ang kanyang reflexes at pangunawa. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay turn na ni Zhao Fang. Numero 49, Zhao Fang. Sa boses ng disipulo, humakbang si Zhao Fang sa sinaunang gusali. Walang laman ang gusali, wala man lang masyadong alagad ng clan dito. Pumunta ka sa itaas. 2 alagad ang nakatayo sa tabi ng hagdan. Umakyat si Zhao Fang sa hagdan patungo sa ikalawang palapag at pagpasok dito, nakita ni Zhao Fang ang isang higanteng larawan na nakasabit sa dingding. Ang tanawin ng larawan ay napakalalim at may pakiramdam na ito ay gumagalaw. Sa pagtutok dito, iba't ibang eksena ang sumilay sa larawan. Nagulat si Zhao Fang. May mali sa larawang ito. Ubo. Isang tunog ang hamarang kay Zhao Fang. Sa kaliwa at kanan ng larawan ay nakaupo ang isang matanda na nakasuot ng puting damit at isang matanda na pula ang mukha. Si Deacon Qiu ay nakatayo lamang malapit sa labasan at bahagyang yumuko siya. Sa ikalawang palapag, kinailangan ni Deacon Qiu na tumayo sa gilid at hindi man lang siya makaupo kaya napagtanto ni Zhao Fang na espesyal ang pagkakakilanlan ng 2 matandang lalaki. 9 Picture Array, Illusion Fish Picture, lumabas. Marahang pumalakpak ang matanda na nakasuot ng puting damit at nagbago ang tanawin sa larawan sa dingding. Ang Illusion Fish Picture ay nagkaroon ng 9 na pagbabago sa kabuuan. Ang Illusion Fish Picture na ito ay may 9 na magkakaibang mga eksena sa kabuuan, na nagiging mas mahirap habang ikaw ay sumusulong. Ang pagsubok ay upang sabihin kung gaano karaming mga isda ang mayroon at kung ano ang kulay ng mga ito. Sabi ng matanda na nakasuot ng puting damit. Bilang at kulay ng mga isda. Tumanggo si Zhao Fang bilang pag-unawa. Hindi nagtagal,
Tiningnan ng mabuti ni Zhao Fang ang unang pagbabago na medyo simple. 3 isda, 1 itim at 2 berde. Sagot ni Zhao Fang. Walang ekspresyong binago ng matanda na nakasuot ng puting damit ang eksena sa pangalawang larawan. Tiningnan ito ni Zhao Fang, na medyo mas komplikado kaysa dati. Pero hindi pa rin nila nalampasan ang matatalas niyang mata. 5 isda, 1 itim, 2 pula at 2 puti. Mabilis na sumagot si Zhao Fang. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng puting damit at ng matanda na may pulang mukha. Bawat larawan na nasagot ng tama ay nagbibigay ng kalahating puntos at ang mga kabataan noon ay nakakuha ng 1 puntos o higit pa, ngunit gumugol sila ng maraming oras sa pag-iisip. Ang oras ng pagtugon ni Zhao Fang ay mas mabilis kaysa sa iba. Maya-maya, lumabas ang ikalawang larawan. 8 isda, 2 itim, 2 puti, 3 pula at 1 berde. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Zhao Fang. Nagkatinginan ang dalawang matanda, pagkatapos ay siniyasat nila si Zhao Fang. Kapag ang illusion fish picture ay umabot sa ikatlong eksena, ang lalim na kasangkot ay magpapatagal sa pag-iisip ng mga cultivator ng Ascension Realm, ngunit naibigay ni Zhao Fang ang sagot sa loob lamang ng ilang paghinga. Hindi nagtagal, muling nagbago ang larawan. 13 isda, 5 asol, 3 ginto. Tumigil sandali si Zhao Fang bago sumagot. Ang pagkagulat ay lumitaw sa dalawang mata ng matanda. Ayon sa mga patakaran, nakakuha ng buong marka ang isa kong matagumpay nilang naipasa ang ika-4 na eksena ngunit. Magpatuloy. Pumalakpak ang nakaputing nakadamit na matanda at lumitaw ang isa pang eksena. Weng. Ang ika-5 pagbabago ay lubhang komplikado. Nakita ni Zhao Fang ang mga isda na naglalaro sa paligid at tumatalon sa hangin. Ang pagkawala ng anumang maliit na punto ay maaaring magbago ng malaki sa sagot. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, sinabi ni Zhao Fang. 27 isda, 7 kayumanggi, 6 na kahel. Nagbago ang ekspresyon ng mga matatanda habang nakatingin sila kay Zhao Fang nang may pagtataka at nagninangas. Pagkatapos ay ipinakita ng matanda na nakasuot ng puting damit ang ika-6 na eksena. Ang ika-6 na larawan ay puno ng katotohanan at mga ilusyon na nakasalansan sa bawat isa. Sa sandaling ito, biglang naging matalim ang mga mata ni Zhao Fang at pagkaraan ng ilang sandali ay tumugon siya ng 48 isda, 9 na lila, 12 itim. Nang walang anumang pagtatanong, sumagot na naman siya ng tama. Bakas ang gulat sa mga ekspresyon ng dalawang matanda habang nakatingin sila sa isa't isa. Tila may naramdaman si Zhao Fang dahil ang mga pagbabago pagkatapos ng ika-4 na eksena ay lumampas sa limitasyon ng mga henyo, maliban kung sila ay may mataas na pangunawa. Napabuntong hininga ang matanda na nakasuot ng puting damit nang buksan niya ang ika-7 eksena. Ang ika-7 larawan ay mas mahirap kaysa dati at kinailangan ni Zhao Fang na ganap na iikot ang kanyang kaliwang mata upang makita ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, nag-isip siya saglit bago nagbigay ng maling sagot. Nagpakawala ng hininga ang matanda na nakasuot ng puting damit at matanda na may pulang mukha. Kung si Zhao Fang ay makakasagot muli ng tama, siya ay magiging isang halimaw na henyo ngunit paano nila malalaman na sinadya ni Zhao Fang ang isang maling sagot? Ako ang Vice Head ng Grasswood Division, gusto mo bang pumasok sa Grasswood Division at kunin ako bilang iyong master? Ang pulang mukha na matanda ay nagbigay ng isang mahinang ngiti. Vice Head. Master. Tumayo si Zhao Fang na nalilito. Elder Guan, ano ang ibig sabihin nito? Sinusubukan mo bang nakawin ang aking disipulo? Hindi mo ba nakikita na ang kanyang forte ay arrays? Mas bagay siyang pumasok sa Clanmation Division. Mukhang galit na galit ang matanda na nakasuot ng puti. Kahit papaano, nagsimulang mag-away ang dalawa na hindi sumusuko sa isa't isa. Dahil dito ay natigilan si Deacon Q sa kalapit na sulok. Hindi niya akalain na ang isang kabataang tulad niya na may ganoong normal na talento ay magiging sanhi ng pag-aaway ng dalawang bise-ulo. Sa Broken Moon Sect, mayroong iba't ibang dibisyon tulad ng Regulation Division, Grasswood Division, Clanmation Division, Central Division at Grasswood Division. Ang Grasswood Division ang namamahala sa pagtatanim, paggawa ng tableta at pagpapagaling. Ang Grasswood Division ay napakapopular, lalo na sa mga gumagawa ng tableta.
Ang matandang iyon na si Guan ay isa sa mga pinakamahusay na Pillmaster ng Grasswood Division. Ang Clan Mission Division ang namamahala sa mga banayad na bagay sa angkan kabilang ang pag-aayos at pagpapanatili ng mga hanay ng bundok. Ang matanda na nakasuot ng puting damit ay isang napakahusay na Array Master, na nakatapos nitong 9-picture array kasama ang ilan pang Array Masters. Bata, sino ang gusto mong kunin bilang iyong master? Tanong ng matanda na nakasuot ng puting damit. Master. Maaaring hindi mo alam kung gaano kahalaga ang isang tagagawa ng tableta at kung gaano kataas ang kanilang katayuan. Sabi ng matanda na may pulang mukha. Isang Array Master at isang Pillmaster ang parehong gustong kunin si Zhao Feng bilang kanilang mga disipulo at ang kanilang cultivation ay parehong mas mataas kaysa kay Deacon Qiu. Parehong gustong kunin ng dalawang vice head si Zhao Feng bilang kanilang disipulo ngunit labis na nabalisa si Zhao Feng dahil ang pagsali sa isang panig ay makakasakit sa kabila. Bagamat kailangan niyang maghanap ng background pagkatapos makapasok sa clan, paano niya malalaman kung alin ang mapagkakatiwalaan? Ang isang salita mula sa Haiyan Master ay maaaring maging sanhi ng takot sa dalawang vice head na ito. Ayon sa sinabi sa kanya ni Lord Guanzhen, ang pinakamahusay na paraan ay ang maging isang panloob na disipulo pagkatapos ay makahanap ng isang malakas na background, mas mabuti sa antas ng elder. Salamat sa iyong mabuting hangarin, ngunit wala akong karanasan sa arrays o pills. Ang nais ko lang ay maging isang panloob na disipulo, pagkatapos ay isaalang-alang ang iba pang mga bagay. Tinanggihan ni Zhao Feng ang mga alok at sinabi kung ano ang gusto niyang gawin. Ang naka-white robe elder at ang red-face na elder ay parehong bigo ngunit sa mga liwanag sa kanilang mga mata, tila hindi pa sila sumuko dahil sinabi lang ni Zhao Feng na isasaalang-alang lamang niya ito pagkatapos maging isang inner disciple. Tapos manonood lang tayo saglit. Hindi nagtagal, ang perfect score ni Zhao Feng na 2 ay inihayag habang siya ay lumabas, ngunit bago siya umalis, hiniling niyang tingnan ang ika-8 at ika-9 na eksena sa Illusion Fish Picture. Pakiramdam niya ay maaaring mas komplikado pa ang mga insight na nakapaloob dito kaysa sa 4 na wind stance. Halatang hindi tatanggi ang 2 vice head. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at kinopya ang 2 eksena sa sukat sa kanyang kaliwang mata. Sa oras na ito, lumitaw ang 9 na pagbabago sa kanyang kaliwang mata. Kabanata 110. Pananakot sa mahina. Ang 9 na pagbabago ng Illusion Fish Picture ay na-replay pabalik-balik sa kanyang ulo. Naramdaman ni Zhao Feng na ang mga eksena ay naglalaman ng mga insight na napakalalim na mas mahirap pa ito kaysa sa 4 na wind stances. Kung lubos niyang naiintindihan ang Illusion Fish Picture, maaaring may mga reward na magiging kapaki-pakinabang para sa kanya. Haha, kung naiintindihan mo ang 9 na pagbabago ng Illusion Fish Picture, wala kaming karapatan na maging master mo. Ngumiti ang matanda na nakasuot ng puting damit. Sa kanilang pag-uusap, napagtanto ni Zhao Feng na ang matanda na nakasuot ng puting damit ay pinangalan ng Zhang at ang kanyang talento ay mga arrays, habang ang nakaharap sa pulang apelyido ng matanda ay Guan at siya ay isang mahusay na Pillmaster. Nagpasya si Zhao Feng na pangalanan silang Elder Zhang at Elder Guan. Pagkatapos umalis sa ikalawang palapag, napagtanto ni Zhao Feng na si Deacon Qiu ay nakatingin sa kanya sa ibang pananaw. Kung dati, siya ay magiging langgam sa mga mata ni Deacon Qiu, ngunit pagkatapos na makapasa sa ikatlong pagsusulit, sa wakas ay napagtanto ni Deacon Qiu na si Zhao Feng ay hindi maaaring maliitin. Elder Guan, bakit mo ako inaaway? Hindi mo ba nakikita na ang batang ito ay isang array genius? Galit na sabi ng matandang si Zhang. Ang isang batang ng Consolidated Realm ay nakapagsuri hanggang sa ika-7 eksena sa Illusion Fish Picture at sa maikling panahon din, kahit na ang Array Masters ng Ascended Realm ay hindi magagawa iyon. Mali. Elder Guan, hindi mo ba nakikita na ang taong ito ay may mahusay na mga kasanayan sa pananaw at siya ay may napakatumpak na katumpakan? Ito ang kailangan ng isang Pillmaster. Sagot naman ng matandang nagngangalang Guan. Habang nag-uusap sila, muli silang nag-away. Nagulat si Deacon Qiu, hindi niya akalain na ang isang kabataang may ganoong katamtamang talento ay makakakuha ng atensyon ng 2 vice heads. Kanya-kanya sila sa 2 vice head hindi lang dahil pareho silang nasa half-true spirit realm, ito rin ay dahil malaki ang naiambag nila sa clan at may autoridad sila sa ibabalang ng elders. Pagkatapos maglakad palabas ng gusali,
nakipagkita si Zhao Feng kina Lord Guanzhen, Yang Qingshan at Nan Gongfan. Alam na nakatanggap muli ng buong marka si Zhao Feng, isang ngiti ng kasiyahan ang lumitaw sa mukha ni Lord Guanzhen. Natapos lamang ang ikatlong pagsusulit ng lumubog ang araw at ayon sa mga punto ng mga kabataan, tatanggapin ang mga kabataang nakalagay sa harapan. Ang top 20 lang ang dadalhin sa clan. Sabi ni Deacon Q. Ang mga kabataan ay labis na kinabahan habang hinihintay nila ang kanilang mga resulta. First place, Xiaosan, 8 points. Pangalawang pwesto, Yunmeng Xiang, 7.5 puntos. Ikatlong pwesto, anunsyo ng isang disipulo ng clan. Ika-10 pwesto, Zhao Feng, 6 na puntos. Sa ika-10 lugar lamang narinig ni Zhao Feng ang kanyang pangalan. Bagamat si Zhao Feng ay nakakuha ng buong marka para sa huling dalawang pagsusulit, ang kanyang unang resulta ay masyadong karaniwan kaya ang kanyang pangkalahatang ranggo ay hindi mataas. Maging si Yang Qingshan ay mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya, sa ika-6 na pwesto. Matagumpay ding nakapasok si Nan Gongfan sa nangungunang 20, na nireranggo sa ika-17. Ang tatlo ay tinanggap na lahat. Si Lord Guanzhen ay labis na natuwa at nagmamalaki. Ang mga kabataang naruroon ay dinala lahat ng kanilang mga nakatatanda at hindi marami ang nakapagpadala ng lahat ng kanilang nakababatang henerasyon. Lord Guanzhen, ang iyong tatlong disipulo ay medyo magaling. Tumawa si Lord Kangtai. Naririnig ni Lord Guanzhen ang pagiging mapaglaro sa kanyang mga salita. Kahit na ang kanyang tatlong disipulo ay matagumpay na nakapasok sa clan, ang kanilang mga talento ay hindi mataas, kaya hindi sila makakaalis sa ilalim na klase ng clan. Sa kabilang banda, ang anak ni Lord Kangtai na si Liu Yao ay may high-tier spiritual body at siya ay kinuha kaagad pagkatapos ng unang pagsubok. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga pangalan ay inihayag. Ang Broken Moon Clan ay kumuha ng kabuuang 22 disipulo kabilang ang maraming mga mahuhusay tulad ni Sun Yuanhao, na mayroong changeable body, na kinuha kaagad bilang isang disipulo ng isang elder. Bukod doon sina Liu Yao, Xiaosan at Yunmeng Xiang lahat ay may nangungunang talento din. Sa parehong araw, may kabuuang 21 disipulo ang nagtungo sa Outer Class Division upang magparehistro. Si Deacon Q ay isang regulator ng Outer Class Division at sinabi niya sa kanila ang mga patakaran. Ang grupo ng mga kabataan ay puno ng mga inaasahan habang sila ay patungo sa Outer Class Division. Oh my God, ang bulwagan na iyon. Biglang bumulalas ang isa sa mga kabataan at itinuro ang Asher na palasyo sa kalangitan. Ang Asher na palasyo ay lumutang sa hangin at sa paligid nito, may mga hampas ng kidlat habang nagbibigay ito ng sinaunang pakiramdam. Nanginginig ang puso ng mga kabataan nang makita ang eksenang ito, parang fairy tale lang. Sa totoo lang ay nakita na ni Zhao Feng ang sinaunang palasyong ito sa labas ng clan ngunit paglapit niya, nakita niya ito ng mas detalyado. Ito ay isang sinaunang pagkasira ng Broken Moon Clan na pinangalan ng Floating Crest Palace at isa ito sa mga ipinagbabawal na bakuran ng clan. Ang sinumang matagpo ang pumapasok ng walang pahintulot ay papatayin. Malamig ang boses ni Deacon Q habang sinasabi niya kung ano iyon. Pinigilan ng mga kabataan ang kanilang pag-usisa at naramdaman na ang Floating Crest Palace ay mas mahiwaga. Ang matalim na mga mata ni Zhao Feng ay nakaramdam ng sinaunang pakiramdam habang iniskan niya ang Floating Crest Palace at tumalon ang kanyang kaliwang mata. Habang nasa daan, ang tanawin ay nagpasindek sa lahat ng iba pang kabataan. Sa wakas ay inayos ni Deacon Q kung saan matutulog ang 21 kabataan at si Zhao Feng at ang dalawa pa ay nagpaalam na kay Lord Guanzhen. Tiningnan ni Lord Guanzhen si Zhao Feng ng malalim bago umalis. Ang figure na papalayo at papalayo ay tila nananatili sa puso ni Zhao Feng. Hindi ko lang tutuperin ang hiling ni Master, haantong din ako sa rurok ng henerasyong ito. Ikinuyom ni Zhao Feng ang kanyang dalawang kamao habang kumukulo ang kanyang dugo. Pinasigla siya ng mundo ng mga clans. Ayon sa mga alituntunin ng Broken Moon Clan, ang mga bagong disipulo ay may unang ilang araw na walang pasok upang maging pamilyar sa clan at sila ay bibigyan ng gawain pagkatapos. Kailangan nilang bayaran ang clan para sa paggamot at mga mapagkukunang natanggap nila at mayroong iba't ibang mga gawain, ang ilan ay mabuti at ang ilan ay masama.
Ang ilan sa mga masasamang gawain ay kasama ang pagmimina at pagdadala sa pagtatalik at ang mga mapanganib ay kasama ang pagpatay ng mga hayop at paggalugad ng mga guho. Sa 3 araw, bibigyan tayo ng clan ng mga gawain, natatakot lang ako na makialam si Quan Chen at pahirapan tayo. Si Yang Qingshan at Nan Gongfan ay nag-aalala, habang si Zhao Feng ay kalmado. Ang mga bagong panlabas na alagad ay inatas ang manirahan sa mga silid na gawa sa kahoy sa loob ng 3 araw, ngunit sa loob lamang ng ilang oras ang mga bagong papasok na disipulo ay nakipag-away sa mga lumang disipulo. Mula sa labas ay nanggagaling ang ingay ng away ngunit mabilis silang hamupa. Lumabas si Zhao Feng sa kanyang kahoy na silid at natagpuan niya ang 2 o 3 bagong disipulo sa lupa na humihinga para sa hangin. Mga bagong brats, binibigyan ko kayo ng mukha sa pamamagitan ng pagpayag sa inyo na maglaban ng aking damit at magpainom sa akin ng tubig. Isang lalaking may peklat ang mukha na malamig na tumingin sa mga bagong pasok na disipulo. Si Chen Feng iyon, ika-28 siya sa mga outer disciples. Hindi ako makapaniwala na may interes pa siyang i-bully ang mga bagong disipulo. Ang ilan sa mga nakatatandang disipulo ay nakayuko. Si Chen Feng ay nasa ika-28 na ranggo at naabot niya ang tuktok ng ika-9 na ranggo. Tinansya ni Zhao Feng na ang lakas ng kalaban ay medyo mas malakas kaysa kay Ye Linyo. Kahit si Xiao Sun na may pinakamataas na cultivation sa mga kabataan ay hindi nang ahas na hamanin siya. Sa ilalim ng kapangyarihan ni Chen Feng, ang ilang mga panlabas na disipulo ay nagpunta upang labhan ang kanyang mga damit para sa kanya nang hindi sinasadya. Zizi, nabalitaan ko na may 2 magagandang chick sa pagkakataong ito at isa sa kanila ay isang prinsesa. Dinilaan ni Chen Feng ang kanyang mga labi at dahan-dahan siyang naglakad patungo sa tinitirhan ni Prinsesa Yun Mengxiang. Creaky. Binuksan ni Yun Mengxiang ang kanyang pinto at malamig na sinabi. Naglakas loob akong hawakan mo ako. Ngumiti si Chen Feng at hindi nang ahas na saktan si Yun Mengxiang. Bilang prinsesa ng Cloud Country, ang matataas na antas ng bansa at ang clan ay nagkaroon ng matalik na relasyon. Bukod doon, nagkaroon din ng malapit na relasyon si Xiao Sun sa clan dahil nagmula siya sa pinakamalaking pamilya sa pag-iisa. Kahit na ang isang tulad ni Liu Yao ay tinatrato ng mabuti dahil sa kanyang upper spiritual body. Ang mga may mataas na talento ay nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng mas magandang kinabukasan, kaya kahit si Chen Feng ay hindi nang ahas na maging masyadong mayabang. Itong Chen Feng ay isang bastos na takot sa malalakas at nananakot sa mahihina. Ang mga bagong pasok na disipulo ay nagtago ng kanilang puot sa loob ng kanilang mga puso. Hindi nang ahas si Chen Feng nasaktan sina Xiao Sun, Yun Mengxiang at Liu Yao ngunit labis siyang mayabang sa lahat. Tiningnan ito ni Zhao Feng ng malamig, ngunit hindi siya nakialam. Tuwang-tuwa ang mga kabataan noong gabing iyon at hindi sila makatulog. Kaya nagsimula na lang si Zhao Feng na sanayin ang Silver Wall Technique at Returning Breath Technique, habang sinusubukan ding makakuha ng mga insight mula sa 4 na wind stances. Naperpekto na niya ang unang 2 stance at 70 hanggang 80% siya sa ikatlong stance, ang Partial Wind Stance. Sinubukan pa nga ni Zhao Feng na gamitin ang pang-4 na stance, ang Burning Wind Stance, ngunit ang kapangyarihan nito ay napakalakas kaya natakot si Zhao Feng na nakatinjin lang dito. Ang Partial Wind Stance ay naglalayon para sa tugatog ng talas at ito ay iisang target na nakakasakit na kasanayan, habang ang Burning Wind Stance ay naglalayon ng pagkawasak, na sinusunog ang lahat ng nasa daan nito. Sa ikalawang umaga, tumayo si Zhao Feng mula sa kanyang kinatatayuan at lumabas ng kanyang pinto pagkatapos humikab. Bata, hugasan mo ang medyas ko. Isang nangingibabaw at mayabang na boses ang narinig. Nakita ni Zhao Feng na ang may-ari ng boses na ito ay, si Chen Feng na ika-28 sa mga panlabas na disipulo. Malamig at mayabang ang boses ni Chen Feng. Inihagis niya ang isang pares ng mabahong medyas sa harap ni Zhao Feng saka tumalikod at umalis na parang alam niyang huhugasan ito ni Zhao Feng. Sa katotohanan, alam ni Chen Feng ang lahat ng kanilang impormasyon. Halimbawa, si Zhao Feng ay may normal na talento at hindi mataas ang cultivation, kaya hindi nag-alala si Chen Feng na si Zhao Feng ay makapaghiganti. Sa tingin ba ng lalaking ito ay gagawin ko ito?
Lumamlam ang mukha ni Zhao Feng habang winawagayway niya ang kanyang mga kamay at lumitaw ang magulong hangin na pumutol sa mabahong medyas ni Chen Feng. Dahil sa eksenang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yang Qingshan at Nan Gongfan, na parehong kakagising lang. King of Gods, Kabanata 111. Walong mahuhusay na kaharian. Ang mga kilos ni Zhao Feng ay naging sanhi ng pagpapawis din ng ibang mga disipulo sa malapit. Inihagis ni Chen Feng ang kanyang medyas sa harap ni Zhao Feng saka mabilis na umalis, kaya hindi niya nakita ang mga kilos ng huli. Nagpakawala ng hininga si Nan Gongfan at Yang Qingshan. Lumabas si Zhao Feng sa tinaytirhan ng mga disipulo at naglibot siya sa ibang mga lugar upang pamilyar sa kanila. Sa isa pang ilang araw, bibigyan ng clan ng mga gawain ang mga bagong disipulo. Hindi nagtagal, dumating si Zhao Feng kung nasaan ang library. Ang library na ito ay bukas sa sinumang panlabas na disipulo at hindi mabigla si Zhao Feng nang makita niya ang mga kasanayan sa loob. Kabilang sa martial arts ng Outer Library ang kalahating Holy Martial Arts at Holy Martial Arts, na makikita ng bawat alagad. Nadama ni Zhao Feng na ito ay hindi kapanipaniwala. Sa labas ng kalahating Holy Martial Art ay bihira na at ang Holy Martial Arts ay isang alamat lamang. Ngunit ang Holy Martial Arts dito ay lahat ay nakita bilang Mortal Martial Arts. Mortal, Espiritual, Earth and Sky. Ito ay kung paano nireranggo ang Holy Martial Arts. Ang bawat antas ay nahahati sa 4 na ranggo. Low, Middle, High at Peak. Si Zhao Feng ay medyo may kaalaman. Ang kanyang Silver Wall Technique ay kabilang sa low-class Mortal Holy Martial Art, ngunit isa ito sa pinakamahusay sa mga mababang uri. Halos iniskan ni Zhao Feng ang mga aklat sa library at nalaman niyang karamihan sa mga ito ay hindi mas mahusay kaysa sa kanyang Silver Wall Technique. Malinaw niyang naalala ang sinabi ni Lord Guanzhen na kapag ang isa ay naging isang inner disciple ay makakakuha sila ng mas mahusay na martial arts, kaya hindi siya dapat matuto ng napakaraming lower class na kasanayan sa ngayon. Sa wakas ay naskan ni Zhao Feng ang mga mortal class na martial arts na ito, ngunit wala man lang interes dahil hindi ito ang kanyang layunin. Pagkatapos ay sinubukan ni Zhao Feng na maghanap ng mga libro tungkol sa mga clans para idagdag sa kanyang kaalaman. Isa sa mga aklat ang nagpakilala sa kasaysayan ng clan, ngunit si Zhao Feng ay hindi masyadong interesado. Ngunit ipinaliwanag ng isang bahagi ng teksto ang mga kaharian noong sinaunang panahon. Ang landas ng cultivation ay nahahati sa 8 dakilang kaharian. Consolidated Realm, Ascended Realm, True Spirit Realm, Origin Core Realm, Void God Realm, Mystic Light Realm and Heavenly Divine Realm. Nang makita ito ni Zhao Feng, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa mga kaharian pagkatapos ng True Spirit Realm. Ngunit sa libro, sinabi nito na halos walang tao sa itaas ng True Spirit Realm sa Azure Flower Continent, kaya walang gaanong impormasyon tungkol sa Origin Core Realm at mas mataas. Kasabay nito, sinabi rin nito na ang Heavenly Divine Realm ay hindi napatunay ang umiral. Matapos basahin ang ilan pang mga libro, mas marami na ngayong alam si Zhao Feng tungkol sa Azure Flower Continent kaysa dati. Pagkatapos ng kalahating araw na pag-upo sa library, bumalik si Zhao Feng sa kanyang tinitirhan. Pagbalik niya sa kanyang silid, narinig niya ang mga daing ng sakit mula sa kanyang katabi. Brother Yang. Brother Nan. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng nang lumabas siya ng kanyang silid at nakita si Nan Gongfan at Yang Qingshan na may itim na mukha sa tabi. Anong nangyari? Lumamlam ang ekspresyon ni Zhao Feng. Nang makitang ganito ang kanyang dalawang kapatid, nahulog ang kanyang puso. Ang bastos na iyon na si Chen Feng. Pumunta siya dito para hanapin ka, pero hindi pa rin kami ang kalaban niya kahit nagsama kami ni Kuya Yang. Sabi ni Nan Gongfan sa pamamagitan ng kanyang nakagisnang ngipin. Nakakatawa. Matapos malaman ang nangyari, nag-alab ang puso niya sa galit. Sa totoo lang, siya ang nagdala kina Nan Gongfan at Yang Qingshan sa ganitong sitwasyon. Bumalik si Chen Feng makalipas ang 2 oras at hindi niya nakita si Zhao Feng dito. Sa halip na tapusin ang kanyang gawain, sinira ni Zhao Feng ang kanyang mga medyas na naging sanhi ng pagkakasakit ni Chen Feng. Ngunit dahil wala si Zhao Feng, inilabas ni Chen Feng ang kanyang galit kina Nan Gongfan at Yang Qingshan.
Kahit na nagsama ang dalawa ay wala pa rin silang pagkakataon laban kay Chen Fang. Kinailangang aminin ni Zhao Feng na minamaliit niya ang lakas ni Chen Fang. Kailangang malaman ng isa na nang magsama sina Yang Qingshan at Nan Gongfan, nagawa nilang sugpuin ang mga nasa ika-9 na ranggo at madali pa rin silang natalo ni Chen Fang. Nangangahulugan ito na ang kanyang tunay na lakas ay mas mataas pa kaysa kay Ye Linyon. Saan nagpunta si Chen Fang? Inilibot ng mga mata ni Zhao Feng ang kanyang paligid habang nagpasya siyang ipaghiganti ang dalawa. Teng. Bumagsak siya sa bubong at pinagmasdan ang lugar gamit ang matalim niyang mga mata. Sa isang tiyak na punto ng oras, ang mga mata ni Zhao Feng ay dumapo sa isang maliit na pavilion sa isang bundok ilang milya ang layo. Sa loob ng pavilion na iyon ay may 3 hanggang 4 na figure. Si Zhao Feng ay lubos na pamilyar sa dalawa sa kanila na sina Quan Chen at Chen Fang. Bukod sa kanila, mayroon ding 2 pang panlabas na alagad. Chen Fang, magandang trabaho. Tandaan, huwag hayaan ang mga brats na iyon ay magkaroon ng magandang oras. Sabi ni Quan Chen na puno ng ngiti. Bilang isang panloob na disipulo, si Chen Fang at ang iba ay lubos na magalang sa kanya. Hindi narinig ni Zhao Feng ang kanilang sinasabi, ngunit nahulaan niya kung tungkol saan iyon. Tulad ng hinala ni Lord Guanzhen, si Zhao Feng at ang dalawa pa ay hindi mabubuli ni Haiyan Master mismo, ngunit ang mga nasa ilalim niya ay mambubuli sa kanila. Magaling. Napakahusay. Huminga ng mahabang hininga si Zhao Feng nang maging matalim ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng apoy ng galit, bumalik siya sa kanyang silid at nagsimulang sanayin ang 4 na wind stances at star finger. Dahil hindi na makakamit ni Zhao Feng ang silver wall technique sa lalong madaling panahon, ang tanging paraan para mabilis siyang makakuha ng lakas ay sa pamamagitan ng star finger at ang 4 na wind stances. Mula sa galit sa kanyang puso, nakuha niya ang ilang higit pang mga insight sa ika-4 na stance na burning wind stance dahil para sanayin ito, kailangan ng isang tao na magkaroon ng aura ng pagkawasak at ang galit ni Zhao Feng ang nagtulak sa kanya hanggang dito. Bukod dito, gumapang pasulong ang kanyang star finger patungo sa ika-7 antas kahit hindi pa ito nakakalusot. Sa parehong gabi, muling nagpakita si Chen Fang. Bagong brat, hindi pa naaayos ang away natin kanina. Isang mayabang na boses ang lumabas sa labas ng pinto. Parehong nanginginig ang puso ni Nan Gongfan at Yang Qingshan sa katabing pinto. Magaling. Sa bulalas ni Chen Fang, binuksan ni Zhao Feng ang kanyang pinto at dahan-daang lumabas. Sa oras na ito, ang mga kalapit na bagong pasok na mga disipulo tulad ni na Xiao San, Yun Mengxiang, Liu Yao at kasamahan. Lumabas. Isang hanggal na maliit na payaso. Napapikit si Zhao Feng ng paisa-isa patungo kay Chen Fang habang ang kanyang mga mata ay lumalamig at nanlamig. Habang lumilitaw ang layuning pumatay at galit, kumalat ang aura ng pagkawasak. Ito ang mga insight na nakuha mula sa Burning Wind Stance, ngunit hindi pa ito ganap na nakontrol ni Zhao Feng. Bumilis ang tibok ng puso ni Chen Fang ngunit naramdaman niyang may kakaiba. Paano siya ma-pressure ng isang brat ng ika-8 ranggo ng Consolidated Realm? Mountain Opening Stance. Itinaas ni Chen Fang ang kanyang mga kamay at gumamit ng low-class mortal skill, na katumbas ng isang holy martial art. Habang nakataas ang kanyang kamay, isang aura ng paghahati ng langit ang lumitaw mula sa katawan ni Chen Fang. Star Finger. Tornado Stance. Sinaksak ni Zhao Feng ang kanyang daliri at ang mga sinag ng asher na ilaw ay tumama sa hangin. Boom! Isang malakas na pagsabog ang lumitaw habang nagsasalpukan ang dalawang galaw. Pagkatapos ng unang palitan, parehong bumalik sina Zhao Feng at Chen Fang. Nagulat si Chen Fang, hindi niya maisip na ang isang kabataang nasa ika-8 ranggo ay nagawang makipaglaban sa kanya. Nagulat ang mga kalapit na alagad. One-line Star Finger. Agad na sinaksak ni Zhao Feng ang isang beses muli habang ang mga sinag ng asher na liwanag ay naghiwa-hiwalay sa hangin tulad ng mga paputok. Ang kanyang star finger ay halos nasa ika-7 antas, na siyang pinakamataas at sa ilalim ng pagsasanib ng tornado stance, ang bilis at pinsala nito ay umabot sa isang bagong taas. Tuk, tuk, tuk. Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog sa hangin habang nagsasalpukan ang kanilang mga galaw. Kahit na ang isang taong kasing lakas ni Chen Fang, na nakaabot sa piki-9 na antas, ay napaatras.
Ilang saglit lang, lumilitaw ang maliliit na butas sa kanyang damit at bahagya siyang nasugatan. Mountain Opening Earth Splitting. Bulalas ni Chen Feng at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na galaw na naging sanhi pa ng panginginig ng lupa. Ito ay nasa loob ng clans, kaya ang material sa paggawa ng lupa ay nalampasan ang metal. Kung ang paglipat na ito ay ginamit sa labas, ang lupa ay gumuho. Starfinger. Partial Wind Stance. Isang manipis na layer ng talas ang lumitaw sa Azurelight. Partial Wind Slice, ang ikatatlo sa 4 wind stances na ang forte ay opensa. Shook. Ang inner strength sa paligid ni Chen Feng ay nabutas at isang madugong marka ang lumitaw sa kanyang dibdib. Kung isa pang pulgada ang lalim nito ay tinusok na nito ang kanyang puso. Plop. Bumagsak siya sa lupa, puti ang mukha. Masyadong matalim ang galaw ni Zhao Feng noon, medyo higit pa at doon na sana magtatapos ang kanyang buhay. Swoosh! Huminga ng malamig ang mga kalapit na disipulo. Hindi ako makapaniwala na ang kapangyarihan ng partial wind stance ay napakalakas, pagkatapos na pagsamahin sa Starfinger, halos malampasan nito ang isang low-class mortal na kasanayan. Maging si Zhao Feng mismo ay nagulat. Ang mga insight sa partial wind stance ay kalupitan, talas tulad ng malamig na hangin sa taglamig. Nagiging sanhi ito ng Starfinger na maabot ang isang bagong antas. Kung ang ikatlong stance na partial wind stance ay napakalakas na, gaano kalakas ang ika-4 na stance, ang burning wind stance? Mawala. Pinalipad ni Zhao Feng si Chen Feng gamit ang kanyang paa. Masama ang tingin niya sa asong ito na nang-aapi sa mahihina at sumuso hanggang sa malakas. Oo. Maputi ang mukha ni Chen Feng habang mabilis siyang umatras. Pagkatapos ng labanang ito, lahat ng mga kalapit na disipulo ay nag-iingat kay Zhao Feng habang ang mga bagong papasok na mga disipulo ay tuwang-tuwa. Parehong nagkatinginan sina Xiao San at Yun Meng Xiang at nakita nila ang pagtataka sa mga mata ng isa't isa. Brother Zhao, salamat. Nagpapasalamat na sabi ni Yang Qingshan. Brother Zhao, mag-ingat ka. Narinig ko na ang nangungunang 20 outer disciples lahat ay may cultivation na umabot sa kalahating hakbang Ascended Realm. Nagbabala si Nan Gongfan. Ang half-step Ascended Realm ay kalahating hakbang na Holy Martial Realm na kinaroroonan ng First Guard. Tumanggo si Zhao Feng, sa ilalim ng pressure na ito, mas marami sa kanyang potensyal ang mag-aapoy. Hanggat ang kalaban ay hindi nakarating sa Ascended Realm, kahit papaano ay may kapangyarihan siyang lumaban. Napakatahimik sa sumunod na 2 araw, si Zhao Feng at ang iba ay hindi man lang naabala at gamit ang pagkakataong ito, agad na nagsimulang mag-cultivate si Zhao Feng at ang kanyang Starfinger ay umabot sa ika-7 antas. Kasabay nito, ang partial wind stance ay halos ganap na natutunan. King of Gods, Kabanata 112. Mga gawain. Pagkatapos ng pambihirang tagumpay na ito, tiwala si Zhao Feng na kaya niyang asikasuhin ang anumang problema sa mga panlabas na disipulo. Ang Starfinger ay isang mataas na uri na kasanayan sa mortal na mundo at sinanay niya ito hanggang sa ika-7 antas, na nangangahulugang kahit na ang mga nasa ika-9 na ranggo ay hindi niya magiging kalaban. Ang partial wind stance ay ang nag-iisang target na nakakasakit na kasanayan sa 4 na wind stance at ito ay magiging isang half-holy martial art kahit na ginamit ng mag-isa. At nang pinagsama sa Starfinger, napakalakas ng kapangyarihan na halos umabot sa middle-class mortal rank. Kailangang malaman ng isang tao na ang Silver Wall technique ni Zhao Feng ay nasa low-class mortal rank at ayon sa kanyang nalalaman, iilan lamang ang mga disipulo na nagsanay ng low-class mortal na mga kasanayan sa mataas na antas. Ang mga panloob na disipulo lamang ang maaaring magsanay ng mga kasanayan sa middle-class mortal at kung hindi maabot ng isa ang Ascended Realm, hindi nila matutunan ang isang middle-class mortal na kasanayan kahit na mayroon sila nito. Nariyan pa rin ang Burning Wind stance na ngayon ko lang nakuhang insight. Bulong ni Zhao Feng. Ang huling galaw ng 4 wind stances, ang Burning Wind stance ay ang pinakakomplikado sa lahat. Kung naiintindihan ko ang 60 hanggang 70% nito, baka magkaroon pa ako ng pagkakataon na hamanin ang mga nasa Ascended Realm. Humikab siya habang palabas ng kanyang silid para hanapin sina Yang Qingshan at Nan Gongfan. Mula nang matalo ni Zhao Feng si Chen Feng, ang tatlo ay hindi nabalisa sa anumang paraan ngunit sa sandaling ito, si Nan Gongfan at Yang Qingshan ay bahagyang nag-aalala.
Ang mga gawaing inilaan sa mga disipulo ng clan ay bukas. Sabi ni Yang Qingshan. Alam ng tatlo na may mabuti at masamang gawain. Tayo ay mga panlabas na disipulo lamang. Kung hindi man lang natin malutas ang mga maliliit na problemang ito, paano natin lalabanan si Beimoy? Mayroon ding Haiyan Master Elder. Si Zhao Fang ay walang anumang kinatatakutan, ang kanyang layunin ngayon ay maging isang panloob na disipulo dahil ang mga tunay na henyo ay pawang mga panloob na disipulo. Ang mga kasing talino at malalakas na tulad ni Beimoy at Sun Yuanhao ay naging mga panloob na disipulo at mayroon silang mga elder bilang kanilang master. Tama, kung hindi man lang natin masolve ang mga ganitong bagay, wala na tayong karapatang kunin ang sapatos ni Beimoy. Tumanggaw sina Nan Gongfan at Yang Qingshan habang bumalik sa kanila ang kumpiyansa at layunin ng labanan. Habang nagsasalita ang tatlo, biglang tumahimik ang lugar kung saan nakatira ang mga panlabas na disipulo. Nandito na siya. Narinig ang mababang bulong ng takot at pag-iingat. Sino ang nandito? Napagtanto ni Zhao Fang at ng dalawa pa na may mali. Hindi ba si Hao Yuan, ang ika-4 na ranggo ng mga panlabas na disipulo, ay may sariling patio? Anong ginagawa niya dito? Ang ilan sa mga nakatatandang panlabas na disipulo ay puno ng paggalang at maingat. Sa oras na ito, 3 tao ang pumasok mula sa pasukan ng kanilang tinitirhan. Ang nasa gitna ay isang hubad na dibdib na puno ng kalamnan at bagaman hindi niya sinasadyang ilabas ang kanyang aura, nagulat pa rin ito sa iba. Bawat hakbang ng Tore figure ay manginginig at ang mga puso ng kalapit na panlabas na mga disipulo ay manginig. Siya ay nasa ika-4 na ranggo sa mga panlabas na disipulo, si Hao Yuan. Anong lakas! Kaya niyang pabagsakin ang normal na ika-9 na ranggo gamit ang kanyang katawan lamang. Nahadjap ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang istruktura ng buto at kalamnan sa kanyang katawan at hindi niya maiwasang mabigla. Sa mga tuntunin ng lakas ng katawan, ang kay Hao Yuan ay mas malakas kaysa sa kanya. Sigurado si Zhao Fang na nagsanay siya sa isang diskarte na hindi mas mahina kaysa sa Silver Wall Technique. Ang mas nakakatakot ay ang paglilinang ng taong ito ay umabot din sa kalahating Ascended Realm. Malamang, ang nangungunang 20 Outer Disciples ay nakarating na lahat sa Half-Ascended Realm, na nangangahulugan na sila ay nasa parehong antas ng First Guard, Half-Step Ascended Realm at malakas na pisikal na lakas. Mahirap isipin kung gaano katikat ang taong ito. Habang papalapit si Hao Yuan, mararamdaman ng mga taong malapit sa kanya ang kanilang mga ulo. Anong kapangyarihan? Walang sino man maliban kay Master ang makakapagbigay sa akin ng ganoong pressure. Huminga ng malalim si Yang Qingshan at sinulyapan niya si Nan Gongfan na may gulat. Natitiyak nila na ang lakas ni Hao Yuan ay mas malakas pa kaysa sa First Guard at mas malakas kaysa sa normal na kalahating hakbang sa Ascended Realm. Tiningnan ni Zhao Fang ang dalawa sa tabi ni Hao Yuan at napagtanto na isa sa kanila ay si Chen Fang, na binugbog niya. Sa kanang bahagi ni Hao Yuan ay isang maikling buhok na kabataan na ang cultivation ay umabot din sa kalahating hakbang na Ascended Realm. Bakit narito rin si Ji Fengyan, ika-13 ranggo ng mga panlabas na disipulo? Hindi ba lahat ng nangungunang 20 panlabas na disipulo ay may kanya-kanyang mga patio dahil sila ay kapalit na panloob na mga disipulo? Ang mga tingin ng karamihan ay lumipat sa maikling buhok na kabataan. Ang tatlo ay pinangunahan ni Hao Yuan, ika-4 sa mga panlabas na disipulo. Bukod sa kanya ay naroon din si Ji Fengyuan, ika-13 pwesto. Ang pinakamahina ay si Chen Fang, ika-28 ranggo na umabot sa pinakamataas na ika-13 ranggo ng Consolidated Realm. Malamig na tumawa si Chen Fang habang nakatingin sa direksyon ni Zhao Fang, pagkatapos ay may ibinulong siya kina Ji Fengyan at Hao Yuan. Pagkatapos ay ibinaling ni na Hao Yuan at Ji Fengyan ang kanilang mga tingin kina Zhao Fang, Nan Gongfan at Yang Qingshan. Naramdaman na lamang ni Yang Qingshan at Nan Gongfan na nanigas ang kanilang katawan at ang kanilang mga hininga ay naninigas. Dahil sa hindi nakikitang pressure na iyon, napabuga sila ng hangin, tanging si Zhao Fang lang ang normal. Chen Fang, napakawalang kwenta mo. Hindi mo man lang matatalo itong 3 maliliit na brats. Umiling si Ji Fengyan. Ngumiti si Chen Fang at lubos siyang gumagalang sa dalawang ito. Sa Broken Moon Clan,
Ang nangungunang 20 panlabas na disipulo ay nakita bilang mga kahalili para sa panloob na mga disipulo at ang pagtrato sa kanila ay higit na nalampasan ang mga normal na panlabas na disipulo. Alam na alam niya kung gaano katekot ang dalawang nasa harapan niya, si Ji Fengdian lang ang nagawang talunin siya sa dalawang galaw. Hindi pa ngayon, sasabihin ng iba na binubuli natin itong mga bagong disipulo. Maghintay hanggang sa maibigay ang mga gawain, pagkatapos ay gawin ang anumang gusto mo. Masyadong tamad si Hao Yuan na tumingin kay Zhao Feng at kanyang mga kasama, si Ji Fengdian ang tumingin sa tatlo ng may interes. Ang tatlong kabataan ay hindi pa nakakarating sa ika-9 na ranggo, ngunit isa sa kanila ay nagawang talunin si Chen Feng na nasa peak ika-9 na ranggo na ikinagulat niya ng bahagya. Si Hao Yuan at ang dalawa ay dahan-daang naglakad patungo sa isang bilog kung saan nakatira ang mga bagong disipulo pagkatapos ay umalis. Ho! Ang mga kalapit na disipulo ay nagpakawala ng mahabang hininga, lahat sila ay nag-iingat sa mga kahalili ng mga panloob na alagad, lalo na kay Hao Yuan dahil may chismis na nagsasabing hinamon niya ang isang panloob na disipulo ng Ascended Realm. Ang natitirang araw ay lumipas ng maayos. Sa ikalawang umaga, lahat ng mga bagong alagad ay lumabas. Isang vice-deacon ang nagpalibot sa lahat ng mga tao na may mabagsik na mukha. Paglalaan ng mga gawain. Mabilis na lumabas ang mga bagong alagad sa kanilang mga silid. Hindi nagtagal, nagtipon ang 21 disipulo kasama sina Xiao San, Yun Mengxiang at Liu Yao sa harapan at napagtanto ni Zhao Feng na ang paglilinang ni Xiao San ay umabot na sa pinakamataas ng ika-9 na ranggo, habang sina Liu Yao at Yun Mengxiang ay parehong umabot sa pinakamataas ng ika-8 ranggo din. Paano mabilis na umuunlad ang kanilang paglilinang? Nagulat si Zhao Feng, mauunawaan ang pagpapabuti ni Liu Yao dahil mataas ang talento niya. Ngunit sina Yun Mengxiang at Xiao San ay parehong nasa middle tier spiritual body, hindi man mas mahusay kaysa kay Yang Qingshan. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at nakita ang mga bakas ng mga mapagkukunan na naninirahan sa loob ng katawan ni Yun Mengxiang at Xiao San. Naunawaan niya kaagad na hindi normal ang pagkakakilanlan ng dalawa, ang isa ay isang prinsesa habang ang isa ay mula sa pinakamalaking pamilya, at parehong may koneksayon sa clan. Lumingon si Liu Yao at nagkataon na nakipagpalitan ng tingin kay Zhao Feng at lumitaw ang isang panunuya sa kanyang mukha. Nairita na si Liu Yao sa ugali ni Zhao Feng bago ang pagsusulit, ngunit ang kanyang pagpapanggap na misteryoso ay nabigla sa kanya at sa kanyang lolo. Hanggang sa huli lang niya nalaman na nalinlang sila ni Zhao Feng, ang isang maliit na low-tier spiritual body ay karaniwan lamang sa mga angkan. Hindi man lang ito may kumpara sa kanya. Nakaharap sa titig ni Liu Yao, walang kahihiyang kinusat ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at naglagay ng inosente na ekspresyon. Napaka-normal ng talento ng bastos na ito, ngunit naglakas loob siyang hindi maglagay ng anuman sa kanyang mga mata. Galit na galit si Liu Yao kaya ipinadyak niya ang kanyang paa habang bahagyang namula ang kanyang mukha. Inisip niya na si Zhao Feng ay isang polaka sa ilalim ng balon, ngunit sa tuwing nakikita niya si Zhao Feng, nagkakaroon siya ng gana na hampasin siya. Susunod, iaanunsyo ko ang iyong mga gawain. Malamig na pinagmasdan ng vice-deacon ang lugar at agad na nawala ang lahat ng tunog. Kahit na ang lakas at kapangyarihan ng vice-deacon ay hindi kasing taas ng isang deacon, nalampasan pa rin ito ang karamihan sa mga panloob na disipulo. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay biglang lumiko sa isang kahoy na bubong ilang milya ang layo. Sa bubong ay nakaupo ang tatlong tao, sina Hao Yuan, Ji Fengdian at isa pang lalaking nakasuot ng itim na may guhit na kamiseta, si Quan Chen. Hihihi, medyo may relasyon si Vice Deacon Wang sa master ko. May kailangan lang akong sabihin at gagawin niya ang mga taong iyon na hindi makakuha ng anumang magagandang gawain. Si Quan Chen ay parang manonood na nanonood ng palabas. Sa sandaling ito, inihayag ng pangalawang deacon ang lahat ng mga gawain. Si Prinsesa Yun Mengxiang ay ipinadala sa Grasswood Division kung saan siya ay magiging isang apprentice sa paggawa ng tableta. Ito ay isang trabaho na naging dahilan ng pagkainggit ng iba. Susunod, sina Xiao San at Liu Yao ay parehong nakatanggap din ng magagandang trabaho na lahat ay nasa loob ng inaasahan. Pagkatapos ng tatlong ito, ang mga gawain ng iba ay mabuti at masama, bagaman walang mas mahusay kaysa sa unang tatlo. Sa wakas,
oras na ni Zhao Feng at ng kanyang mga kasama. Pupunta si Yang Qingshan sa mga patlang ng gamot sa North Mountain at dadalhin ang lahat ng dumi, iwiwisik ang mga pataba at diligan ang mga halaman. Bawat araw kailangan mong kumpletuhin ang 1/3 ng 1 hektarya. Si Nan Gongfan ay dapat na isang tagahatid, magdadala ng basura pababa sa bundok, na nagsusuma ng hanggang 25,000 kilo bawat araw. Sa pagsasalita hanggang dito, ang ibang mga disipulo ay tumingin kay Zhao Feng at sa dalawa ng may awa. Hindi sam-away si Zhao Feng dahil lahat ito ay nasa loob ng inaasahan. Dito nagtatapos ang mga task allocation. Isinara ng Vice Deacon ang maliit na libro sa kanyang kamay.